Itinanggi ng mga binanggit na dati at kasalukuyang senador ang mga akusasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap sila ng kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. Idinawit din ni Bernardo sa issue si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Saksi si Jonathan Andal. I reiterate my deep remorse and guilt for what I have done. 14 na personalidad kabilang ang 7 dati at kasalukuyang senador ang idiniin ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa kanyang ikalawang supplemental affidavit na isinumite sa DOJ. Binasa rin niya ito sa pagdinig kanina sa Senate Blue Ribbon Committee. Una sa affidavit si dating Senador Bong Revilla. Ayon kay Bernardo, siya mismong naghatid umano ng 125 million pesos o 25% commitment sa bahay ni Revilla sa Cavite noong 2024. After receipt of the 25% commitment, which were packed in 6 cardboard boxes, each containing at least 20 million, and 1 paper bag containing 5 million, I called up Senator Revilla to inform him the same is ready to be turned over to him. Sometime December 2024, probably the Monday after my receipt of the commitment, my driver and I went to the residence of Senator Revilla. I saw Senator Revilla at the terrace. I walked over to Senator Revilla for a casual talk. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. Iba pa raw ito sa 250 million pesos na idineliver umano ng aide ni Bernardo sa bahay rin ni Revilla bago magsimula ang kampanya nitong 2025 elections. Sunod sa affidavit si dating senadora at ngayong Makati City Mayor Nancy Binay, aabot daw sa 15% ang kickback na kinukubra ng aide ni Binay na si Carlene Yap Villa. 500 million pesos din umano ang inilaan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para kay Binay sa 2025 DPWH budget. Sometime later part of December 2023, Carlene called me and requested for a 50 million advance for Senator Binay's shoes for the holiday season during the first quarter of 2023. The commitment was delivered to Carlene for Senator Binay in several tranches in Makati and Quezon City. After the second delivery, Carlene told me, "Kinuha na ni Sir, salamat raw. Hindi ka raw kakalimutan sa Makati." The Sir refers to the husband of Senator Binay. Si Senator Chis Escudero, 20% umano ang kickback. Ngayong 2025, si Bernardo raw mismo ang nag-deliver ng kabuuang 280 million pesos sa building na pagmamay-ari ni Maynard Ngu, ang negosyante na sinasabing bagman ni Escudero. Sometime early 2025, I made the first delivery of 160 million for Senator Chis Escudero at the Cherry Mobile Building at Maynard Ngu in Apacible Street, Manila. Early 2025, I made the second delivery of 120 million for Senator Chis Escudero, also at the Cherry Mobile Building of Maynard Ngu. Si Senador Jinggoy Estrada naman, humiling daw na maambunan ng 1 bilyong pisong halaga ng proyekto noong 2024 at kickback na 25%. Senator Jinggoy called me sometime in the third quarter of 2024 and asked me to request the amount of 1 billion from Sec Bonoan. Senator Jinggoy said, "Tulungan mo na lang ako dyan kasi marami pa akong tutulungan sa eleksyon." I replied, "Okay na ba ang 25% Sen?" Sen Jinggoy responded, "Okay na ang 25%. Sabi pa ni Bernardo, nagkaroon pa ng pagkakataon itong unang bahagi ng 2025 na siya mismo naghatid ng pera para kay Estrada sa San Juan. Approximately 213 million, which I delivered to Senator Jinggoy at the Artiaga Building in San Juan City. 20% umano ang kickback ni dating Senadora Grace Poe. Noong 2024, isang staff umano ni Poe na si JY De La Rosa ang kumausap kay Bernardo para iparating ang hiling kay Bonoan na maisama ang senadora sa DPWH budget sa NEP. Si De La Rosa rin daw ang nagsabi sa kanya na makipag-ugnayan sa isang kontraktor para sa listahan ng mga proyekto. Si Bonoan naglaan naman daw ng 500 million pesos na proyekto para kay Poe. There was a 20% commitment collected for Senator Grace Poe. Mrs. Patron, a contractor, collected the commitment for Sen. Grace Poe at Diamond Hotel from one of my aides. Si dating senador at ngayon DepEd Secretary Sani Angara, 12% naman daw ang kickback sa pamamagitan ni DepEd Undersecretary Trigive Olaivar na dati rin itong staff sa Senado. USIC Trigive received deliveries representing 12% of the projects of Senator Sani Angara while the latter was Chairman of Finance. Si Senador Mark Villar na dati ring boss ni Bernardo sa DPWH, kumi-kickback din umano sa mga DPWH project na idinadaan daw sa pinsan nitong si Carlo Aguilar. Kabilang umano sa kinukuhanan ng komisyon ni Villar ang pondo sa maintenance ng mga creek at iba pang daanan ng tubig, pati na raw ang pondo para sa EDSA.
The commission for these approved projects was 10% and divided as follows: 50% to Carlo Aguilar, presumably for Sec Mark Villar, 25% Yuse Cabral, 25% for myself. Sa lahat ng dati at kasalukuyang senador na idinawit ni Bernardo, sina Revilla at Estrada lang ang personal niya raw nakausap. Emosyonal naman si Bernardo habang binabasa ang kanyang testimonya tungkol kay Bonoan. I look up to Sec Bonoan and consider him as a mentor. I treasure his guidance and friendship over the years. Akusasyon ni Bernardo, kada taon mula 2023, 5 bilyong pisong DPWH projects ang hawak ni Bonoan. 15% nitong kinukuha umanong kickback o commitment na pinaghahati-hatian daw nila ni Bonoan at dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. The value of the projects that I handled for Sec Bonoan was at least 5 billion per annum for the years 2023, 2024, and 2025 with an average of 15% commitment. Of this 15% average commitment, Sec Bonoan 75% usually would give me 25% of the commitment, with the rest of the commitment shared between him and Yusek Cathy Cabral. Ayon kay Bernardo, makapangyarihan si dating Yusek Cabral. Kaya ron itong magtanggal, magdagdag at magbago ng mga insertion sa DPWH budget sa NEP o National Expenditure Program. Si Cabral pa raw mismo ang nakikipag-usap sa mga mambabatas kung magkano ang alokasyon sa kanila sa mga proyekto ng DPWH. Sabi ni Bernardo, siya mismo ang naghahatid ng pera sa bahay ni Cabral. On multiple occasions, I personally delivered and also caused to be delivered cash to Yusek Cabral at her house at Tatalon, Quezon City and other places. Binanggit din ni Bernardo ang mga dating kongresistang sina Mitch Cahayon Uy, Florida Robes at Zaldico, pero wala masyadong detalye di tulad sa mga idinawit na senador. Pagka yung mga senador, mahaba. Pero sa mga congressman, parang kulang. 1-2 sentence lang. Why is that? As of now po, I have not really identified the projects which were downloaded to those congressman, Mr. Chair. Hindi po ako makarecover pa ng pan, but I remember that there were projects that were really downloaded in their districts. Sinisikap pa namin makuha ang pahayag ni Bonoan, Cabral, Co, Cahayon Uy, Robes at Olayvar. Ang kampo ni Revilla tahasang itinanggi ang mga aligasyon at tinawag itong political persecution. Imbento raw ang mga aligasyon na intensyong sirain ang reputasyon ni Revilla at ilihis ang atensyon ng publiko sa totoong may sala. Sasagutin daw ito ni Revilla sa tamang forum at handa siyang gamitin ang lahat na maaaring legal na hakbang. Git naman ni Binay, wala siyang kinalaman ni anumang papel sa anumang proyekto sa flood control. Wala raw siyang naging empleyado sa Senado na kayang gawin ang ibinabato sa kanya. Ayon naman sa abogado ni Escudero, dati nang napabulaanan ng mga aligasyon ni Bernardo. Wala raw direktang ebidensya nag-uugnay kay Escudero sa anumang krimen. Mga aligasyon daw ito para siraan si Escudero, gayon din ang Senado. Si Estrada mariinding itinanggi ang mga aligasyon. Wala raw basihan ang akusasyong tumanggap siya ng porsyento ng mga proyekto. Magkakontraan niya ang dalawang sinumpaang salaysay ni Bernardo, kaya nagkakaroon niya ng duda sa pagkatotoo at motibo ng mga pahayag. Ayon naman kay Po, nakakaalarma na nabanggit ang kanyang pangalan ngayong araw. Hindi raw siya kahit kailan nasangkot sa korupsyon. Suportado raw niya ang mga investigasyon at siya pangaraw ang unang nagpunta sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Umaasa siyang iimbestigahan ng DOJ ang mga aligasyon ni Bernardo. Si Villar tinawag na malaking kasinungalingan ang aligasyon ni Bernardo. Pinaninindigan niya ang anyay walang bahid niyang record bilang public servant at hiniling sa publiko na huwag manghusga batay lamang sa isang affidavit. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Itinanggi rin ni dating senador at ngayon Deputy Secretary Sonny Angara ang mga alegasyon laban sa kanya. Sa 21 taon ni Angara sa gobyerno, hindi raw siya nasangkot sa katiwalian. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.